So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update dito kay Wilfredo Gonzales. So siguro kilala nyo na si Wilfredo Gonzales. Well, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Wilfredo Gonzales, siya po yung dismissed na police na nanutok po nung barel sa isang siklista. Okay. So trending na trending po siya ngayon. Pero mga kababayan, may mga nakuha po tayong info dito na si Wilfredo Gonzales pa pala ngayon ang may plano mag-file ng case, especially po doon sa nag-upload ng video. So medyo bad trip talaga yon. And then, ang pinaka-update din po talaga dito is yung siklista nga po na tinutukan nga po ng barel, eh mukhang wala na po talagang plano na mag-file ng case. So ito no, pakita ko na lang to sa inyo para makuha natin yung narrative ng content. So ito si Boy Casa, si Boy Calvo. Ito, kahapon. Okay, ang sabi dito, ex-cop kinasuhan ng alarm scandal. Siguro alam niyo to kasi trending to ngayon eh. So bukod nga po dun sa posibleng kaharapin niyang kaso na grave threat, doon nga po sa siklista na mukhang malabo naman po mangyari, eh kakasuhan po siya ngayon ng PNP ng alarm and scandal. So ito siya oh, pogi, di ba? Yan. And then dito, bukod din po doon sa kakasuhan po siya ng alarm and scandal, eh sinuspindi na rin po yung driver license niya ng LTO. So basahin lang din po natin ito. Sabi dito no, driver's license sinuspindi ng LTO. Okay. So ang sabi dito no, inilahad ni Torre na sinisilip din nila ang posibleng paghahain ng grave threat at attempted homicide cases. Yan. So ang punto kasi dito mga kababayan, ito lang no, medyo mahirap kasing filean ng kaso itong si Wilfredo Gonzales, lalong-lalo na nga po yung mismong siklista nga ay wala naman pong plano na. Kasi nga takot. Takot eh. Isa po ito sa mga hindi po magandang sitwasyon po ng judicial system natin. Bukod nga po sa mabagal at saka pangit po yung judicial system natin sa Pilipinas, eh kung ang mga biktima nga po ay wala naman po talagang lakas ng loob or kumbaga takot, eh hindi rin po talaga uusad ang kaso. Yon. So, bukod nga po dito sa pag-suspinde, actually, ang nakita ko nga po dito is 90 days lang. Ito, no? Samantala, sinuspinde ng Land Transportation Office, LTO, ng 90 araw o 3 buwan ang driver's license ni Gonzales. So tulad nga po ng sinasabi natin dito mga kababayan, yung pagbibigay nga po ng lisensya na sa atin ng gobyerno para po mag-drive ay hindi po yan karapatan. Ito po ay privilege po na binibigay po ng gobyerno. So may karapatan po talaga ang LTO isuspinde or tanggalan na talaga habang buhay ng lisensya po ang isang tao, especially ang isang Pilipino. Well, sana ang mangyari kasi dito, sana hindi lang sana suspinde. Sana tanggalan na siya ng lisensya para mag-drive ng LTO habang buhay. Kasi po, hindi po talaga pwede. Dito lang, no? Hindi po talaga pwede na mag-drive ang isang tao na sobrang mainit ang ulo. Ito lang mga kababayan, no, sasabihin ko lang sa inyo, no? Actually, may mga nagbibigay na po ng info sa akin about nga dito kay Wilfredo Gonzales. Na itong si Wilfredo Gonzales po pala talaga ay sakit talaga ito ng ulo ng barangay nila. Marami na po talaga nagrereklamo ng mga kapitbahay at mga kabarangay ni Wilfredo Gonzales na masama po talaga ang ugali niyan. So, syempre, nalaman natin kung saan siya nakatira. Hindi ko na lang po sasabihin dito kasi syempre, ano yan eh, Data Privacy Act yan eh. Mukhang baka ako naman yung kasuhan ni Gonzales. Pero taga Quezon City po siya at taga Quirino. Quirino, basta, yun. So, yun, may nakakausap akong kapitbahay mo, Gonzales. Masama raw talaga ugali mo. Sabi ng kapitbahay mo ha, hindi ako ha. Oh. At saka bukod pa dito, meron pa dito na, pakita pa natin. Bukod nga po dun sa driver's license nga na sinuspindi ng LTO na sana na nga po ay habang buhay na, yung pati rin po yung lisensya nga po, yung PTC, yung permit to carry ng isang firearm, kinuha na rin po ng PNP kay Gonzales. So, ang sabi dito sa balita sa GMA News, ang sabi dito, gun license of drivers who pulled out gun on cyclists already revoked. Yan. Ako na, hindi ko nababasahin yan. So, ito yung pinakapunto nga mga kababayan. Actually kasi, ito dito po, meron po akong nakitang interview ni Attorney Fortune na dito niya nga po sinabi na talagang wala na po talagang plano na mag-file ng case yung siklista. Ewan ko ba, bakit kasi takot eh. Ewan ko ba. So panoorin natin to para malinaw.
street standing na nakita na niya yung suporta ng mayor ng Quezon City, sinabi niya sa akin na, "Hindi ma'am, ano pa rin, buo pa din yung loob ng pamilya nila na hindi ituloy yung pagsampa ng kaso." And I am still hopeful that in the next coming days, that there will be other people who will come out, from government saying that they would want to support itong siklista na ito. O yan. Talaga. So yan, malinaw. So ang sabi nga po ni Atty. Fortun, kasi siya yung kumakausap nga po dun sa biktima nga po ni Wilfredo Gonzales, talagang wala talagang plano mag-file na ng case. So, ganun talaga. It is what it is. Ganun po talaga. So ang panawagan nga po ni Atty. Fortun, kung meron pang ibang tao na, di ba, na nagawan ng hindi maganda nito ni Gonzales, ni Wilfredo Gonzales, no, PO2, dating PO2 Wilfredo Gonzales, ay mag-file na po ng case. At makipag-usap nga po dito kay Atty. Fortun kasi tutulungan naman po kayo. Nakakalungkot lang, no, kasi kahit nga po si Joy Belmonte, talagang tutulungan itong siklista po na to para mag-file ng case. Yun nga lang po, takot talaga eh. Wala talaga. Pag takot talaga, wala talaga. Wala mangyayari sa buhay po natin pag palagi po tayong takot. Ganun lang yung ibig sabihin. No? At bukod nga dyan mga kababayan, papakita ko lang din po sa inyo na ito pong anak nga po ni Gonzales ay nagsalita na rin po. Okay? So ito, no, itong Kudet J. Gonzales na to, nag-deactivate na to ng Facebook account niya. At dito nga po, pinakita niya nga po, or nilahad niya kung ano ba talaga totoong nangyari. So ang sabi nga po ng anak nga po ni Gonzales, ang sabi niya dito, okay, for info lang, tatay ko yan. For info lang, yung nakabike na yan is binangga si tatay sa Blooming Treat at naabutan niya sa may Quezon Avenue, corner, Kabignayan. Okay, case closed na yan. Kasi nga, case closed, tinakot ninyo. Sabi. Okay, inamin ng nakabike yung mali niya na nagpabangga sabay takbo. Okay. Sa mga nagtatanong kung may lisensya si tatay, yes po, kompleto ng papeles ang baril at meron pong PTC. Pero ngayon wala na. Tinanggal na po ng ng PNP. At ito po yung malupit. Nakakuha po tayo ng isang screenshot po ng usapan. Actually, ito naka-public naman na to eh. Kaya safe po tayo na ipakita ito. So, ito medyo malabo lang, no? Pero ito yung punto dito, no? Yung kausap dito ng pamilya nga po ni Wilfredo Gonzales, yung nag-upload nga po ng video. At tinatakot nga nila, itong nag-upload nga po ng video, nakakasuhan daw po nila. So, ito ang sabi dito, no? Ito, okay, medyo malabo lang pero basahin natin, no? Sabi dito, magandang hapon. Ano to sa kampo ito ni Gonzales, itong nag-chat, no? Ang sabi dito, continue natin. Regarding dito sa post mo, case closed na po yan at inamin ng biker na kasalanan niya, binangga siya at tinakbuhan. Kaya ganyan na ang sumunod na nangyari. Even though mga kababayan, maglalabas ka ng baril na hindi pa rin justifiable yun. Diyos ko. Sabi pa dito, nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV. Ayun. Okay. Nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage. Kaya alam kong ikaw yung may-ari ng video na to. Pag nagkataon, dahil kumalat na ang video na to, baka ikaw pa yung makasuhan. Yon ang punto dito. So nakakuha po ng copy ng CCTV yung kampo po ni Gonzales and then nalaman nila kung sino talaga yung may-ari po or yung kumuha ng video nung nangyari yon. So ang lakas talaga ni Gonzales, no? Ang lakas talaga. Ang lakas. Yan. So, paano nakakuha ng copy ng CCTV yung kampo ni Gonzales? Iba talaga kapag may kapit na. So, mga kababayan, so ang tanong ba dito, posible bang makasuhan yung kumuha ng video? Actually, oo, pwede. Sabi ko sa inyo, ganyan kabulok ang sistema natin eh. Actually, pwede. Kasi ito, kakasearch ko lang to kanina. Actually, alam ko na to eh, pero syempre, i-share ko na lang din po sa inyo na yung illegal recording nga po, no? Illegal recording kahit nga po video po yan, ay pasok po yan sa wiretapping, sa wiretapping law, sa RA Republic Act 4200. Kasi syempre, yung pagkuha po ng video ng mismong usapan nga po ni Gonzales at saka nung siklista ay wala naman po itong pahintulot para kunan ng video
nung both sides. Malamang pabor ito doon sa siklista pero alam naman po natin na hindi po ito nagustuhan ng kampo po nga po ng dating police na si Gonzales. So pasok nga po sila dito sa illegal wiretapping. Kasi merong pag-uusap eh. So ayan din po yung sabi sa akin ng kakilala pa nating abogado na posible naman po talaga 'yon. So yun lang po mga kababayan, no. So medyo nakakainis lang po no na itong pang si Gonzales ngayon ang malakas ang loob na na manakot na magkakaso daw, 'di ba? Doon nga po sa mga kapitbahay nga po ni Gonzales, ni Wilfredo Gonzales. Pwede naman po kayong makipag-usap po sa mga vlogger. Para kunwari kung meron kayong mga hinaing, pwede naman po namin to i-content para po sa inyo. Kaya ganoon lang po 'yon. So ewan ko lang ewan ko lang kung totoo kasi may nagsabi talaga sa akin na kapitbahay daw di umano ni Gonzales na hindi talaga maganda ang ugali niyan. At syempre mga ka-street race to, nagsalita na rin po kasi itong si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Public menace daw po talaga itong si Wilfredo Gonzales. Kaya yun. So yun na po mga kababayan. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon about nga po sa update dito nga po sa na nanutok po ng barel na dating police na si Wilfredo Gonzales na sila pa ngayon ang may lakas ng loob na magdemanda. So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Memo. Babush!